Hello mga ka-rolls! Another day, another cake! Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng Spider-Man theme cake. Ibinyahe pala itong cake na to from Angeles City, Pampanga hanggang sa Bataan. Kaya sinigurado ko na secured ang cake natin para hindi siya masira sa biyahe. Meron yung mga dowel sa loob and hindi ko masyadong nilabnawan yung palaman niya or filling niya. Bale, medyo malapot yung filling natin. Less water ang ginamit natin para naman sigurado na hindi siya huhulas kahit na matagal siya na wala sa chiller. Ang flavor ng cake na ito is moist chocolate and ang filling niya is chocolate din. Meron itong kasamang 12 pieces na cupcakes na merong fondant details sa taas. And ang size nito is 8x4. Pero parang 8x5 na rin siya kasi hindi ko na binawasan yung cake natin kasi sayang din naman. So kaysa itapon ko, hinayaan ko na lang siya dun sa cake natin. Pabonus na lang natin to sa customer. Actually, normal na ito talaga sa akin. Although nagkakat ako ng cake kasi mas prefer ko na pantay-pantay yung sizes niya per layer. Kaso kasi may times na sobra siya. And kapag sobra siya, hindi ko na siya kinakat. Kasi sayang din naman, wala namang kakain dito sa bahay. And ayoko din kasi na nag-i-stock ng cakes tapos i-add ko sa mga new orders. Mas prefer ko na yung mga cakes natin ay freshly baked. Ang setup namin is nagbe-bake kami ng mga cake orders one night before ng event. So, fresh na fresh talaga sila pag nire-release na. And then, kinabukasan ng madaling araw, yun yung final assembly natin. Pero yung mga toppers, like printed toppers, fondant details, ginagawa ko na rin yun night before. So, habang inaantay maluto yung mga cakes, ayan, sabay nang ginagawa yung mga toppers para kinabukasan kahit na madaling araw ginagawa or ina-assemble yung mga cakes, mas mabilis na lang kasi naka-ready na yung mga toppers. Nilalagay na lang sila. Hindi ko kasi masyadong gusto yung texture ng cake kapag ka medyo natambak na siya, kahit na i-freeze siya. Ewan ko ha, though sabi nila or sabi ng iba kapag ka ang cake galing sa freezer ng medyo matagal and nilabas mo sa freezer, mas magmo-moist siya. Siguro kasi syempre nag-yellow siya tapos magme-melt yung yellow, diba? Kaya nagmo-moist siya. Pero para sa akin, mas gusto ko talaga yung freshly baked. So, bali isa yun sa pinagmamalaki ko sa business ko every time na may mga customers na nagtatanong. Anyway, itong base cake natin, kung nakikita ninyo, is color red siya. Meron na akong video tutorial kung paano ma-achieve yung ganito ka-vibrant na red. Although, mas darker version to dun sa tutorial natin. Kapag ang mga ganitong color ang gusto ninyong ma-achieve, dagdagan nyo na lang ng color red. Mas marami yung color red kaysa sa color yellow para hindi siya mag-color orange. At since dun sa inspiration na sinend sa atin ni customer, yung cake board is merong fondant na color black. Nilagyan din natin ng fondant na color black yung cake board natin. Nung una medyo hesitant pa ako kasi nga hindi pa talaga ako ganun kasanay na magbalot ng cake board. Pero syempre, alangan naman hanggang sa dulo is tatanggihan natin yung mga ganyan design. Eh, hindi na tayo mag-i-improve. So, palagi tayong work in progress and susubukan yung mga bagay na kinatatakutan natin dahil hindi natin malalaman na kaya natin talagang gawin kung hindi natin susubukan. Lakasan lang talaga ng loob pagdating dito sa cake industry, lalo na kapag may mga customers na nagre-request ng mga designs na never pa nating nagawa at all. Dati, natatakot ako and tinatanggihan ko sila and sinasabi ko na hindi ko kaya ito, ganyan. Kaso kasi na-realize ko na palagi na lang ba akong tatanggi sa mga request ng mga customers? Paano ko mapapa-improve ang aking mga skills, diba? Kung hindi ko susubukan ang mga bagay na hindi ko pa nagawa. Kaya yun, magsimula nun, palagi na lang akong nagsaset ng expectation sa customers na ito, first time ko tong ginawa, hindi ko siya magagaya as is 100%. Pero syempre, we will make sure na magpo-provide tayo ng best quality design ng cake. And dapat sa sarili mo, alam mo yung level of skills na kaya mo at kung kaya mo pa siyang i-upgrade ng konti. Kasi kapag may mga designs na alam ko talagang na kahit na itry ko, hindi ko pa talaga siya kaya. Yun sinasabi ko talaga sa customer na hindi pa po talaga kaya ito. Eh magsasuggest na lang ng mga alterations na pwedeng gawin para naman kahit papano maibigay pa rin natin yung gusto nilang design kahit na merong konting alterations. Pero good thing naman na so far yung mga designs na sinesend sa akin ng customers is kahit na
halos challenging sila, is nagagawa naman natin ng paraan. Kasi nga gaya ng sabi ko kanina, one night before the event, doon ko ginagawa yung mga toppers natin and details para naman magkaroon ako ng leeway if ever na magkamali ako, hindi ako mape-pressure na ulitin ulit sila. At ito na ang final result! Dalawa pala itong cake orders na ito, magkaibang date lang sila and medyo may konting difference lang sa design and of course dedication. Mamaya makikita nyo sa bandang ending. O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!